Hello guys, kamusta na kayo? Ito, maganda yung panahon kaya pwede akong magluto sa labas kahit malamig. We have a pusit, yung mga daing, yes, ang sarap kainin yan pag ganitong panahon, di ba? Ang sarap, 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 sarap. May sausaw sa suka, tapos sa kanin. Kaya sira na naman ang diet namin. Kaya ito, kain-kain na naman ng mga bawal. Pero nakakamiss kasi yung mga ganitong pagkain. Kaya ginagawa namin. Kaya lang syempre, punta na kami sa labas kasi hindi, I mean sa labas namin lulutuin kasi hindi pwede sa loob ng bahay, mangangamoy kasi close kami. Kaya ito lang, kain-kain lang ng mga ganitong mga pagkain. It's yummy! Eto, ready na, naluto na, kaya it's time for us to eat. Ang sarap ng ulam namin, ayan yung aming sausaw. We have tuyo, danggit, and pusit. Oh my, my. Ang sarap sana lagyan ng ano kaya lang hindi na lang ng egg, pero it's too much, hindi naman namin mauubos. Kaya okay na ito. Enjoy! Anyway, dito kami ngayon sa mall. Hindi ko na, I cannot talk kasi, I cannot put the sound kasi ma-copyright na naman ako. So, after lunch, nag-ikot-ikot na kami dito sa mall. Close lang to sa amin. We usually go to this place pag noong andito pa yung anak ko. Pero, look at me, I'm just walking. I don't wanna see any store because every time I saw the store that yung usually she go to that store is I will remember her again, and then ang hirap kaya I just keep walking just to exercise, and ayoko munang tingnan yung mga pinapasok namin store kasi masakit sa loob yan. Kaya walk lang kami muna. Kaya lang I cannot talk like I said because of the copyright and ang music namin, ang music malakas, so I can't. So, I have to be careful kasi yung mga rules and regulation ni YouTube. So, anyway, ito yung nilalakad ko before. Ang dami kong energy gawin itong mga bagay na to. Kasi pag inikot mo yung mall na ito, it's about 3 miles bawat sulok. Kasi dati walkers ako dito, but this time, since the thing happened, actually before the COVID pa, nag-stop na ako mag-walk dito since my daughter went to New York. Kasi nag-umpisa ang mga anxiety and ano ko nung pumunta ng New York ang anak ko So, since 2018 na nagpunta siya sa New York, I'm not very comfortable anymore. So, tsaka wala na siya, usually kasi pupunta ako dito sa mall with her, kasama ko siya, pero ngayong since nung dalawa na kami ng husband ko, kahit andito pa siya sa New York, hindi kami lagi dito sa mall kasi usually punta lang naman kami dyan kasi because of my daughter. But now, since that thing, since you move, actually, nakakatuwa nga kasi actually nung pumunta siya ng New York, talagang na-stress ako ng gusto niyan. So, I decided to, nung pa ako nagre-research about, mag-detach siya sa mga independent na anak. Kaya sinabihan pa nga ako ng anak ko kasi sabi ko I found a psychology na mga question ko masagot. Sabi ko gano'n kasi may mga article na nabasa ako, but sabi niya nga sa akin, if you're planning to see a psychologist, you have to be careful kasi sometimes they're just making money, so you have to be careful. Marami ding mga scam, kala mo totoo yung pala, katulad, baka ma-scam ako. But anyway, may nabasa kasi ako na article na sabi nitong isang psychology, ano ba yung gusto ko, ang independent na anak or hindi. Kasi it's easy
sabi nila, ang advice nila, it's better na magkaroon ka, magkipag-deal ka sa mga better na meron kang independent na anak kesa sa nagde-depend sa iyo kasi ang independent uh, pwede silang uh, uh, pwede silang mabuhay na worry about what's yung mga kailangan nila, hindi na sila magde-depend sa iyo dan nakadepend kasi yung nakadepend later on daw parang gusto mo na silang i-kick out, you're gonna get tired kasi andun lang sila, wala silang balak mag-move out or something. But still, pag anak mo kasi, you're always worried. Kaya I don't mind na kahit na naka-depend sa akin, I don't mind, especially this thing happen. I rather her to stay with me than, kesa hindi ko na siya nakikita. So, I'm good with that. But the thing is, this is a different story na kasi my daughter is not here anymore. But actually, I just noong pa naaral ko na sa mga psychologists na if you did everything to your daughter, kasi na pinifigure out ko how to detach with the independent uh, uh, child. Kaya sabi niya, why do you have to worry if you already done your job, your part? So I think I'm good. So ayun, kasi ang hirap-hirap talaga yung isipin mo na yung anak mo napakalayo, tapos hindi mo, kasi ang mga independent na bata, they don't wanna communicate with you like more often kasi lalo na ako, since she moved, she's very busy. I know she's very busy and she wanted to become an independent, kaya it's really hard to bother them. You're always giving them a space kasi yun ang naman talaga yung gusto nilang style. So anyway, that's my kwento for today. Dito kami sa Cinnabon is yan din favorite niya, pero hindi, she doesn't eat that much, but that's her favorite place din, gusto niya. There's a time na, Mom, I want Cinnabon, she missed the Cinnabon. So yan, okay, so next time again, so I will talk to you again next time, my next video. Please subscribe. Thank you so much.